1 to 2 months of experience sa Bugnaw. So, pagkaya ako na Bugnaw, karon as usual, no, kung isa may gusto na mag-share siyang pasalamat, kung ano naman, kung isa gusto mo na, wala ako sa atin, si kapasalamat niya. Pasalamat ako sa Ginoo sa ako ang safe travel patulong ko pabalik. Ako ako every yung naglakat sa Ginoo sa ako. So, sa lalaki, ba? Ako din, ako gusto ni pasalamat na na-accomplish ko na po kung mga gusto na po karang mga buta na pinagpapawaton. So, bisag ako lang. So, nabuhat na po. Actually, nag-expect ko ka ng assistant ba? Wala po. So, nga daw, nag-filter ko sa ka-fish pan na kinalaman hindi mo assistant anak. Actually, dali ka siya. Kinalaman assistant kasi igual ito. So, wala man niya po. So, ako dire, pagman, saka na po group. So, mga gabi-tura, gabi-tura kaya po mga samad-samad na ng shells sa pool ba? So, katunga tayo naman siya naabot ng lagot ko nga, asa naman nila, di man pwede nga yung pagin, subod naman. So, ako at ngayon, kumplera sa Ginoo nga Lord, kita makayanan nato. So, nakayanan nato sa pronapten sa gabi. So, umako na tawag ko pasalamat. Ano na pa? Ako, Brad. Diba? Salamat ko last Saturday sa ato ang Bible School. Salamat ko nga si Pastor Paul, magkasis ka Pastor John, actually si Pastor Paul ang tudlo sa first year. No? Minod kaayo. Ampo na ako nga nagpauta ang mag-join, no? Kay samtang gina-arrange na itong videos ni Pastor Paul. Ano ko nilutaan eh? Minut kayo ang Bible School kay bisan si May sa sobrang niya kalipay ako ng time naglibre ko siya panihap. Grabe itong Bible School. Ako pasalamat sa Ginoo nga nabadayan siya daghan ito yun kaning nagsulod as first years, no? Salamat kayo sa Ginoo niya. So, glad to hear that, no? Sundan ng ilang theological school sa Bethel. So, ano yung mga pioneering. So, at least mga lagutin ang pioneering ay mga neighbors na po. Mga neighbors na rin. So, siguro sa mga katugay, so, maka-invite at outsiders. So, I think na pastor, no? Okay, so, i-share lang po nato sa mga bago kasi mga brothers sa loob. Karon, so, kasi napay gusto. Kung wala na, proceed ka sa program. So, wala na, no? Proceed ka sa akong practice of prayer. So, sa mga nagkabay na adlaw, may mga klase-klase mga naitapos sa tuwan, may mga butang na di kaya sa ating Ginoo, sa ating mga nabuhat, sa ating mga pangistorya, isa sa ating mga pangunauna. So, isa na sa minana, sa mga ginagmay, may mga sala na atong nabuhat. So, karon yung hingin sa Ginoo na i-restore atong righteousness, pakita ni mercy na kita amatong kay ginalan bago mo mamina siyang pulo ginalan kita review para wala yung mag-care kita kay huli ng Ginoo so dapat kita so this let us take a moment and then after a few minutes
Hearing lang po sa kanyang tapos po. Most gracious and loving Father of God, ang gabi ko namin mo. O Lord, salamat ka Lord sa halagang laban na lang Lord God, ang kampuloy na punta, pagpupo ka namin. Sa pag-guide sa mga throughout the day, pag-protect, pag-guide. Salamat kay Lord sa pag-guide sa mga Panginoon tapos sa salamat kay Lord God sa willingness sa puso sa time, gata sa mga Lord God na mga matumi karon diri sa balay simbahan Lord God na kanina sa mga pulong mag-fellowship Lord, salamat kaya ni Lord God. Lord, pwede mag-worship kayo mo karang gabi mo na Lord God sa pulong nalagay mga name mo sa langit sa Lord God kaya malawa karin na mabalo Lord God sa mga mga pagkakas Lord God. Lord, we pray Lord God sa iyo mga mercy Lord God sa iyo Lord sa mga name sa langit sa Lord and thoughts and actions and words Lord God. Sa pagkayasan sa mga Lord God hindi makawang ang pagsimbang ng pagkakalagyan ng isang pulong ng fellowship Lord God. Lord, restore us our joy and our salvation Lord. As I pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Thank you, Glenn. Before you read the word, let's cover a song sa ating ano. Ginangin lang kung dati ng matalan. Awit na ito ang song na nag-auluhan ko, He Lives. Song number 89. Song Number 89. We sing this loudly, no? Kita tanan. Okay. Verse 1, ready, sing. I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living, whatever man may sing. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ
Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian. Lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Take your seats. Ano ta sa pagbabalandong sa pulong sa Ginoo tonight? And I would like you to open your Bibles with me to Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 35. Ang title aning nga message is A Better Resurrection. A Better Resurrection. Which, kana nga exact words, makita ninyo sa last part sa verse 35. And I would like to read verse 35, Hebrews chapter 11. Women received their dead, raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Hindi na magapanahin siya ang pulong. Shall we pray for a while? Heavenly Father, now, Lord, we will approach you and approach your word, Lord God, and feast upon it, Heavenly Father. I pray, Lord, na that you'll be merciful and gracious enough, Lord, na mo enlighten sa moa, open sa mong mga minds, ready to receive your word, able to receive your word, and be blessed by your word, Lord God. Even as I pray that you'd make me fit and worthy to be your mouthpiece, God, Lord God, to be your spokesperson, Lord God, of your word, Lord, that you would speak through me. You know, Heavenly Father, kaming tanan, Lord, frail, weak, imperfect, broken, and Father, and amo ang lagi panghawakan, Lord God, ang imong gusto sa imong word that though our sin abounds, but your grace abounds more, much more than our sin. And we pray, Heavenly Father, today as we stand on the ground of grace, Lord, we pray that you would do a great thing sa moang kinabuhi karon as we come to your word. Lord, we honor your word, we respect your word, submit to your word. May we put your word, Lord God, greatest value sa mong kinabuhi more than anything else, Lord. So, Father, Lord, this I pray in Jesus' name. Amen. A better resurrection. Anong naisip na ko ni nga mo'y ako'y wali? Well, number one, just to somehow correct my initial nga pagsabutan ng better resurrection. And if ever nakadungog mo sa kuha, nasulti na ako, nga mo ni ang meaning ng better resurrection, I would like to correct myself on that. Kung wala man yun nadunggan na from me, then this will be your first time na ma-explain ako ng a better resurrection. So this is one way of correcting whatever understanding I have regarding this a better resurrection. And if ever nadunggan ninyo na from me, ma-correct ang inyong na, and it's not something ma-blame mo for that, but it's something na ako ma-blame. And so we will kanang understand this phrase, a better resurrection, the right way. Okay. And then second,
mapalalong pag nato or mapalawak pag nato ang ato ang knowledge about the resurrection, and kining and also ma-inspire ta nga di gyud mo bitaw sa pagpangalagad sa Ginoo, always matud pa dito sa 1 Corinthians 15 na maging steadfast, maging unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Tungod kay naatay ginapabot nga better na resurrection. Okay, so I will divide this into 3 parts. Number 1, the resurrection of the believers sa manasiya. And then second, in what sense nga ang resurrection sa mga believers, better resurrection ila? Or is it true nga dili ta parehas o quality sa tong resurrection, and this kining better resurrection is between believers, or is it something else? So mo na ang gusto na ko isgutan sa second part ani nga message. And the last is ang connection sa prayer sa tuang resurrection. Okay, number 1, kitang tanan mga believers, kung kamo Christian, kung kita Christian, anak tas Ginoo, mga believers ta saved na ta, mao gini ang pinakalas nga mahitabo sa tuwa, and that is nga ang atong mga bodies ma-resurrect. Na mahitabo na siya sa glorification. This is a physical, literal, bodily resurrection. Dili ni siya spiritual resurrection, kay ato naman ang na-experience. Kano sa nato na-experience ang spiritual resurrection? Ang physical resurrection, ato nang ma-experience sa glorification. Ang spiritual resurrection, kano sa nato na-experience? Kano sa nato na-experience ang spiritual resurrection? Pagabanaw sa atong spirit, ipatay man ni before. Correct, sa regeneration. Anya, ang resurrection sa body, dito sa glorification. Mahitabo ning resurrection of the body sa pagbalik ni Christ, kaya ang glorification mahitabo man sa iyang pagbalik. Dito sa clouds na mahitabo ang resurrection of our bodies, as in, mabanhaw na itong clouds nga nasa cemetery, mabanhaw na. Nya, kaya wa may imposible sa Ginoo, pati ang mga lawas sa mga Christian nga nagisunog kay i-cremate nya, gilabay ang ashes dito sa dagat, i-connecta to sa Ginoo, nya banhawon to niya. And then He will come up with a body out from those ashes. Di na imposible sa Ginoo. Nakahimo magay siya lawas out from nothing. Kana pahinong naa He will just collect it. Dito na sa clouds. And then, how long is the resurrection? How long is yung pag-change atong mga bodies? How long or how fast? As fast as the twinkling of an eye. How many seconds sa pag-twinkle sa itong eye? Less than a second. Ina nakapaspas ang resurrection sa itong bodies. If you want to know that, 1 Corinthians 15, 51 to 52. And at the twinkling of an eye, patod pa dito, ang atong mga bodies will be changed from corruptible to incorruptible, from mortal to immortal. Ina nakapaspas ang atong resurrection, kay ina nakagamhanan ang Ginoo. Imagine, ang mga ashes na gilabay sa dagat, asa na katong mga ashes karon. Ang uban, wala sa Pacific, ang uban, wala sa Atlantic Ocean, ang uban, wala sa asa nga part, and yet, in just a twinkling of an eye, kaya sa Ginoo nga i-collect to tanan, o unya, banhawon ang lawas. Amazing. Onya, mahitabo sa resurrection is nga, katong namatay first before mubalik ang Ginoo, mo to silang banahon first. Nya katong maabtan sa Ginoo sa pagbalik nga buhi, mo to silang ang i-change next. So naay mga Christians gadi kay experience sa kamatayon, diretso sila i-resurrect, diretso i-change ilang bodies. Kisa man ni sila katong maabtan sa Ginoo nga buhi sa pagbalik. Pero kung kita nangamatay before sa pagbalik, naka-experience ng death, ang atong lawas mo ay mo ay i-raise sa Ginoo first. And again, katong mga Christian nga mabda sa Ginoo nga buhi, sila tong i-change next. Asa na makita? Dito na sa 1 Thessalonians chapter 1. What kind of a body? Kung matuma sa 1 Corinthians 15, it is a body that pleases God. Matuma sa verse 28, 1 Corinthians 15. It will be an incorruptible body. Matuma sa verse 42, incorruptible meaning, di na makasala, di na mamatay, di na masakit, di na maluya, di na gutomon, di na uhawon, di na matigulang.
It will be a glorious body. Matapos sa verse 43, 1 Corinthians 15. Glorious body. Ano man? Perfect man. Glorious body. As in, nag-glare, nag-radiate, nag-shine. And then it's a powerful body. Matapos sa verse 44, powerful body. And then, it is a spiritual body. Verse 44 gap, a spiritual body, meaning it will be empowered by the Holy Spirit. That's why it's a spiritual body. Dili na siya body nga, di makita kay spiritual body, matod pa sa verse 44, no. But rather, it's a body sustained, maintained, empowered by the Holy Spirit. And then, it's a heavenly body. Matod pa sa verse 47 to 49, 1 Corinthians 15. Heavenly body, meaning it is a body na fit for heaven. E kini atong lawas karon, Di kasunod sa langit. This is not fit for heaven. This cannot enter heaven. Pero ang lawas nga ihatag signo sa tuwa is a body that is heavenly, meaning a body that is fit for heaven. And then matapos sa verse 53 and 54 sa 1 Corinthians 15, it is an immortal body, di na mamatay. So let me ask you a question. Do you like this kind of a body? Do you like this? Okay. And nakaninot because this will surely happen to us. Now, unsa ka sure? Okay, I'll show you. Now, this time, I have to read it because I want to emphasize. Go to Romans. 100% maasahan nimo nga mahitabo ni kung ikaw, anak sa Ginoo, kung ikaw pinili, kung ikaw gipredestine unto salvation. How do I know this is 100% sure? Look at verse 30, Romans chapter 8. Moreover, whom He did predestinate, so para lang ni sa mga na-predestinate, katong gipili sa Ginoo, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Now, karon ang question is, asa man diri nga verse, Pastor, na nagasulti, na sigurado gyud ang ato ang resurrection of the body, mahitabo gyud. Well, first and foremost, because of the word glorified. Kana lang, Pastor, wanay lain, napa. Now look, have you noticed? Ang word na glorified is in the past tense. Glorified, past tense. Dili ba glorification umaabot pa? For nga naman, dili, past tense, murag nahitabo na. Kaya inana kasigurado nga mahitabo yun. This is so sure nga ang gigamit nga verb na tense sa Bible is past tense. As if it happened already. I saw in the mind of God, it is already accomplished. Sa tuwa lang nga part, wala pa. For sa mind sa Ginoo, it is as if human na. That's why ang verb sa glorified is in the past tense. Amazing. No? Wala tayong problema sa cold. Human naman na, gitawag naman ta from darkness to light sa ato ng regeneration. Wala tayong problema aning justified kay naluwas naman ta, forgiven naman ta, mao man ang justification. Pero kining glorified man good, futuristic pa man good ni sa pagbalik pa man good is Ginoo. And yet past tense gihap. Tungod man good kay sa mind sa Ginoo, nahitabo na. O sigurado gid siya mahitabo. It's so sure that it will happen that the Bible places the word glorified in the past tense. It is already an achieved, a finished work sa Ginoo. Wow. Now, unsay significance sa atong resurrection? Sa atong lawas, unsay significance sana? So what now, Pastor, usa man ang importansya na? Well, number one, kining makita nimo nga ang Ginoo nagmadaugon gayud siya. He truly reigns because ang kamatayon man gud epekto sa sala, and yet pagbanaw niya sa tong lawas gikan sa patay, that means he's saying na he has won and he has defeated his enemies. Ang last enemy nga pildiyon sa Ginoo ang kamatayon. Kay tanan nagsugod man gud sa sala ni Lucifer, ini tanan pildihon niya, napili na niya. Ang katapusan na lang nga kamatay, nga kaaway nga iyang pagapildihon is mao ang kamatayon. Now, nganong gisulat man diha, let's go now to the text, Hebrews chapter 11. Nganong gisulti man better resurrection? Does this mean nga akong resurrection possibly better than yours? That's what I used to think, but that was wrong. In two ways, nga ang atong resurrection is better.
may kag better resurrection. So meaning, naapoy resurrection nga ma-experience sa uban, kaso lang, mas maayong imuha, better imuha ang ilang dili. That is correct. Ang question na lang is, kisa man to? Kisa man to nga ang ilang resurrection inferior, niya tuwa is better. Sa ako nang gisulti, I used to think na believers sa punto siya, kaso lang, mas faithful manguka, tumbuhi pa ka, mount na nga imong resurrection better than his resurrection, di na siya mao. Ang answer, makita na po sa verse, sa Hebrews chapter 11, verse 35. There are two answers to this question. Now, look again, the verse. The Bible says, women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Have you noticed kung saan gi-compare sa writer dinhi? Ang resurrection nato, which is better than, look at the first parts of verse 35. Women received their dead, look at that, raised to life again. Ang ato ng resurrection is better than those kining mga namatay before na gibanhaw pag-usap. In what way? Inani. Kini di ay women received their dead raised to life again. Ang nahitabo, ang pagkabanhaw ani nila is this. Kanang namatay, gibanaw ang lawas nga patay, pero mamatay ra pud balik. Example ani si Lazarus. Katong gibanaw ni Jesus, katong friend ni Jesus, gibanaw. Okay? Pero dili pa mangguto ang katong resurrection nga katong ang imong lawas ma-change into a body nga incorruptible ug immortal. Ang hitabo kang Lazarus, gibanaw siya gikan sa patay, pero ang lawas nga gibanaw niya is the same lawas nga masakit, matigulang ug mamatay gihapon. Pero ang ato ang resurrection is a resurrection wherein ang lawas nga banhawon di na mamatay. Di na matigulang, di na makasala, dili na masakit. Daghang mga instances sa Old Testament, mga anak sa mga babae, that's why women receive their dead, mga women, mga mothers, ang ilang mga anak gibanhaw. Pero ang paggabanhaw nila is not the same sa atong paggabanhaw, sa atong glorification. Kay katong paggabanhaw sa ilang mga anak, sama sa paggabanhaw kang Lazarus, nga gibanhaw siya sa Ginoo, pero ang lawas nga gibanhaw is the same body, nga corruptible gihapon, mortal lang gihapon, which will die lang gihapon. For example, nag-research ko ani, katong gibanhaw ni Elijah sa 1 Kings chapter 17, katong anak sa widow, sa Zarephath, nagibanhaw ni Elijah, isa ni sa ginapasabot din ni, women received their dead, raised to life again. Pero katong bata, mamatay to utro. Kay katong iyang paggabanhaw, dili sama sa ato ang paggabanhaw someday, sa glorification. Ikaduha, katong anak sa babae nga katong Shunammite na babae, nga gibanhaw ni Elisha, sa 2 Kings chapter 4, nabanhaw po itong iyang anak. Morning, isa po siya sa mga kining mga women received their dead raised to life again. Pero katong bata, mamatay na po ito balik because ang iyang pagabanaw dili sama sa tuang pagabanaw that will happen in the last days sa pagbayag sa Ginoo. Katong sa 2 Kings chapter 13, katong tawo nga na dito sa tomb ni Elisha, nabanhaw po ito. Katong anak sa widow in Nain, nga gibanhaw ni Jesus sa Luke chapter 7. Katong anak ni Jairus, if you're familiar with Jairus, nga gibanhaw ni Jesus sa Mark chapter 5 and Luke chapter 8. Si Lazarus, katong gibanhaw po ni Jesus. Si Tabitha, katong gi-raise ni Peter, gikan sa dead. Si Eutychus, katong gi-raise ni Paul, kay kato si Paul, naabtan siya gas 12 gwali. Per meeting, sama ani, sugod siya alas 7, nagwali siya hantod alas 12 sa gabi. Nakatulog tong isa si Eutychus. If you know the story, Acts chapter 20. Ang problema ni Eutychus, okay na unta ko, dito siya naglingkod. Dito ba siya naglingkod sa bintana, second floor? Sa kadagan pa niyang lingkuran, dito pa siya sa bintana,
nakatulog, nahulog, namatay. Tunga-tunga sa wali ni Paul. Unsay atong learn lesson atong learn nga atong unsa man nga lesson to ma-learn sa mga pastors, di gud pwede magwalig dugay. Nagkagubot ang prayer meeting. Gidagan ni Apostle Paul sa ubos. Ibanaw niya si Eutychus. From resurrection, pagabanaw ni Eutychus. Right. Ang lawas niyang gibanaw, wala na change. Mao lang gihapon, makasala, masakit, matigulang, mamatay ra pud to balik. But our resurrection will be a better resurrection. Parang isulti sa Hebrews 11:35. Yeah, mga women before, ang ilang mga dead na raised, pero our resurrection will be a better resurrection. Kaysa dihang banhawon atong lawas, it would be something else. Perfect, glorious, heavenly, spiritual, incorruptible, immortal, sinless. That's why a better resurrection. So why better? Because ang ilang resurrection is something na they will die again, man God. Nakoy something I comment about sa pagabanaw ni Lazarus. Kay madto pa dito sa Luke chapter, sa John chapter 11, pag ato ni Jesus sa lubnganan, giklaro gyud ni Jesus, gi-specify gyud Jesus, Lazarus, bangon. Interesting, wala siya maingon nga, bangon. Gi-mention gyud ang name Lazarus nga naman, kay basig tanan mo mangon. Mo na nga kay para si Lazarus lang gyud ang mubangon, gi-mention gyud niya ang iyang name. Lazarus, bangon. Lazarus lang ang himbangon. Kay kuha to niya gisulti, bangon. Basig tanan Panginoon. Yang say buhat ni Jesus, ay mali, balik mo. Lazarus lang. Okay? And the second angle to this phrase, a better resurrection, is this. Better resurrection ang resurrection sa mga believers because compared sa mga unbelievers, our resurrection is better. Why? Kaya ang mga unbelievers, ma-resurrect po sila. Yes, mabanhaw po ilang mga lawas. And yes, kambiyan sa ginuglawas nga di na mamatay. Di na pod kining di mamatay. Pero ang ilang pagkabanhaw is padulong sa kalaglagan. Pero ang pagkabanhaw sa mga Christians, sa mga believers, pagkabanhaw padulong ngadto sa kinabuhing dayon. That's why our resurrection, in this sense, is a better resurrection. Kaya mga unsaved ma-resurrect po, but it will be a resurrection unto condemnation. But ours is resurrection unto eternal life. That's why mingon ang Hebrews 11:35, we have a better resurrection. Now, asa makita ni nga verse, go to John chapter 5. Asa makita nga mga unbelievers mabanhaw po ilang lawas. John chapter 5, verse 28 and 29. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all, tanan, that are in the grave shall hear his voice. Verse 29. And shall come forth. Now look at this. They that have done good unto the resurrection of what? Life. Meaning eternal life. But they that have done evil, must resurrect po ba? Yes. Pero unto the resurrection of what? Damnation or condemnation. So duha ka resurrection, pero ang resurrection sa mga believers is the better resurrection. Because it will be a resurrection unto eternal life. Now karon, also may connection ani sa prayer. Number one, kay isa sa mga klase sa prayer is thanksgiving. Magpasalamat ta. Nga di lang nga mabanhaw atong mga lawas, kundi sigurado gyud nga mabanhaw. Na unsay basis nga sigurado gyud mabanhaw atong mga lawas, og lawas nga kuan na gyud, perfect nga lawas na gyud.
Unsay assurance nato? Yes, gisulti sa Romans 8, glorified, past tense, as if it happened already, inanagi ka sure, pero unsay basis nga pagsulat ni Paul, sigurado gid siya nga mahitabo ang atong glorification. Ang sulti ni Paul gihapon sa 1 Corinthians 15, because si Christ nabanhaw man pod. In other words, because Christ was raised from the dead, kita pod nga magsunod niya will be raised from the dead also. Kung wala na banhaw si Jesus gikan sa minatay, di pod mabanhaw ang atong mga lawas. But because Christ rose from the dead, then all his followers, their bodies will also rise from the dead. So I think ang ato ang prayer karon is, Lord, salamat. Nagibanaw nimo si Jesus Christ because nakahatag day nag-assurance nga kami pod, kung kami believer ni Jesus Christ, kami pod mabanhaw pod. Nya di lang mabanhaw, mabanhaw mi unto eternal life. Kaya mga unbelievers mabanhaw man pod, pero unto condemnation. So magpray ta by thanking him, Lord, salamat that you raised Christ Jesus from the dead, because that means kami pod mabanhaw pod mi gikan sa minatay. You want to see that verse? Okay. To satisfy your curiosity, 1 Corinthians 15. Verse 12. Look at this. Look at the assurance, the basis of our resurrection is the resurrection of Christ. Verse 12. Look at this. 1 Corinthians 15. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Oh. Verse 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Oh. Verse 16. For if the dead rise not, then is not Christ raised. So na connection ang pagabanaw ni Christ ug ang atong pagabanhaw. Verse 20 to 23. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Kisa maning man nga through him miabot ang kamatayon si Adam. For by this another man miabot ang resurrection. Kisa man si Jesus Christ. Verse 22. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Of course, kining all ini katong naanak ang Christ, right? 23. But every man in his own order. Christ, the first fruit, meaning siya ang unang nabanhaw. Afterwards, they that are Christ, meaning iyan ni Christ, at his coming, kita po mabanhaw after him. No? Okay. So that's one. Magpasalamat tayo in our prayer. Pasalamat tayo, Lord. Lord, thank you. Sigurado na yun ang among resurrection. Nya, second, nya, kining resurrection is unto eternal life. Di ay, Lord, thank you. And number 3, thank you, Lord, nga si Christ na banhaw. Kaya kung wala siya nabanhaw, dili ni mahitabo po sa amo. Okay? I suggest that would be our prayer tonight. And then, pray ta sa salvation sa itong mga kaila. Kaya kung di sila masave, ang ilang resurrection na ma-experience is unto condemnation. Banhawon lang sila sa Ginoo para itambog sa lake of fire. Karon na sila sa impyerno, temporary place lang na sa tunga-tunga sa kalibutan. Pagbalik sa Ginoo, pangwaw na sila, ibto na sila sa impyerno to appear before Him in the great white throne judgment. I-declare sila in finality na forever na gid sila mag-antos, dito na sila ibalhin sa lake of fire. Gibanhaw lang sila aron ilabay sa mas dako pa nga lugar nga naay kalayo. Pero kita gibanhaw ta aron makasulod ta sa new heaven ug new earth. Kining heaven nga atong atuan kung mamatay ta before sa pag-abot ni Christ, temporary place lang na. Kambuyan na sa Ginoo something better, and that is the new heaven ug the new earth. Pray ta sa atong mga unsaved loved ones that they will also experience a better resurrection. Somebody asked me, Pastor, how could we be happy forever in heaven if we remember our loved ones nga wala na saved nga nag-antos karon dito sa lake of fire? Well, the fact is, we cannot remember them anymore. We will not remember them anymore. Because all the old things will pass away and we will not remember them anymore, Isaiah.
The book of Isaiah dito, we will not remember no memories at all, as if they have not existed from the very beginning. Yes. Ang nakapait, nganong mas musamot ang ilahang sakit sa impyerno, katong mga na impyerno, yang nganong mas i-hate nila Ginoo more because sila pa ang makaremember sa tuwa. Yes. Si Lazaro, wag siya kaila sa taong dato nga katungbuhi pa silang duha dito si sikaw sa munghong nga mahulog sa table sa taong dato. Wag siya kaila, pero ang taong dato nakaila kang Lazarus. So the torment, ang pag-anto sa impyerno, di lang physical, emotional po. Why not pray tonight? Kung naamoy mga unsaved loved ones, mga friends, walang pa diya kang Jesus, let's pray that they will also have a better resurrection. There's a suggestion sa itong prayer karon in response to the message. Third, pray ta nga dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Matod pa sa 1 Corinthians 15:55, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ano daw, nga di ta muundang sa pagpangalagad kay ato punong pagpangalagad dili kawang diya sa Ginoo ngano man, because we are serving a risen Savior. We are serving a risen Lord, a risen Redeemer, Jesus Christ. So magpray ta na di ta muundang sa pagpangalagad kay natay ginapaabot nga prize, natay ginapaabot nga glorification. That's the prize, our glorification. But more than that, our prize is to see Jesus face to face. Amen. Shall we pause for a while? And I don't know, maybe you'd like to expand, you'd like to add to my suggestions kung sa atong iampo in response to this message. But I suggested 3. Pasalamat ta sa Ginoo sa atong resurrection, which is a better resurrection. Pasalamat ta sa iyong pagkabanhaw, kay kung wa siya nabanhaw, di po ta mabanhaw. Second, pray ta sa atong mga unsaved loved ones that they will also experience a better resurrection. Dili tong resurrection to condemnation, but resurrection to life eternal. Third, ang putang nga God will give us the strength. Kadigin mo undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay naday tay ginapaabot, kay di tay kawang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay naday ginapaabot nato nga glorification. No? Glorification. And other than that, maybe naay misulod sa imong mind karon nang Ginoo ra pud ang nagbutang sa imong mind. Tayo mong iampo. Let's pray. Hey, Father, thank you. Thank you. I forget everything, Lord God. My guilt, my shame, my sin, my past. Give me strength, Lord God. Di mo compromise. Do what is right, Lord God. Thank you, Lord. Salamat kay Lord sa pagkabanan ni Jesus because it assures also of our resurrection, Lord God. Thank you, Lord, na sigurado na kita ng resurrection. Thank you, Lord, it's a better resurrection. Pray na pray me some unsaved friends, loved ones, that they will also have a better resurrection. They will know Jesus. It help us, Lord God, help me. Maging unmovable, maging steadfast, who is abounding in the word. Lord God, knowing ang pagpangalan ng word, ang labor will not be in vain because we are serving a risen Savior.
Thank you. Thank you, Father. Hear our prayers, Lord God. And thank you, Heavenly Father, for this message tonight. And I pray this would have a lasting impact sa among tanan karon dinhi. May this message mag-motivate sa mga mag-seek praise sa salvation sa mga tao close to our lives. Duway undang magpasalamat sa kasiguruhan sa among glorification. O gunya mag-pray mi kanunay, Lord, nga di gyud mi maundang sa among pagpangalaga di kanimo kay tungod kay si Jesus na banhaw. We are serving a risen Savior. That's why, Lord, dili gyud maghimong kawa nga among pagpangalaga di kanimo. Because buhi siya ang among gialagaan. Lord, thank you so much. And I pray kay ang imong word, imo nang gihatag sa mo to change us, then so be it, change us tonight through your word, Lord God, I pray in Jesus' name. Amen. Ano ta sa prayer time?